Naniniwala ba kayo sa bagong survey na inilabas ng False Asia? Alam mo, hindi na ako naniniwala sa survey ngayon ng False Asia. Alam mo, tatak nyo sa sarili nyo to ha. Huwag na kayong maniwala sa survey na lumalabas ngayon. Kasi mga kababayan ko, hindi na alam yung dignity eh. Hindi na alam yung quality. Alam mo, mas pabor na ako ngayon sa Kalye survey. Kasi, totoong tao by live. 'Di ba? Na kinakausap. Yung naglabasan ngayon na False Asia, SWS, strat base, mga kababayan ko, ano na eh, nakakatakot na eh. Hindi na siya, wala na siyang credibility kung tawagin. Imaginein mo mga kababayan ko, wala nang credibility itong mga to. Wala nang dignidad. Kumbaga parang sa tingin ng tao, bayad. Sa akin naman po, hindi po bayad ang tawag, mga kababayan. O yan po ganun ang tawag ko. Wala nang credibility. Kumbaga, wala nang dignidad kung ituturing. Bakit ko ho nasabi, mga kababayan? Panoorin nyo ho yung video na to. Lumabas ho yung False Asia survey, mga kababayan ko, na nagsasabi na si PBBM daw po, mga kababayan ko, ay mababa daw ho ang trust rating ng tao. At umabot po ng 56% ngayon si Sara Duterte, mga kababayan. Ang tanong ko dito, anong napapala ng tao kay Sara Duterte? Mga kababayan, kung papansinin natin si Sara sa mga nagdaang taon, hindi natin nakitang tumulong sa tao. Hindi natin nakita, hindi nadama ng Pilipinas. Kung papansinin natin naninira, pinagpapaliwanag sa confidential fund, mainit ang pinag-uusapan, mga kababayan ko. 'Di ba? Teka lang, yung mga basher natin, Bartolina ulit natin para mainis. 'Di ba? Papansinin ninyo, mga kababayan ko, andun sila. Ngayon, mga kapatid, 'di ba? Ngayon, mga kapatid, sasabihin nila na mababa ang percentage ni President Marcos. Naniniwala kayo doon? Maniniwala kayo? Sa dinami-dami na natapos ni Presidente, sa dinami-dami ng proyekto na nag-multitasking na siya ang Presidente, siya na rin ang Vice-Presidente, ito pa ang makukuha ng ating Pangulo? Maniniwala ba kayo dito sa survey na to? Panoorin nyo. Eto. Parehong bumaba ang trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte base sa bagong survey ng Pulse Asia. 32% ang nagsabing malaki ang kanilang tiwala kay PBBM. 54% naman ang nagsabing malaki ang kanilang tiwala kay VP Sara. 2 puntos ang binaba ng trust rating ng dalawa kumpara ng Setyembre. That is December kinandak ng Pulse Asia. Yung paglabas ng mga survey na ito, mga kababayan ko, na taon, na nilabas din yung sa strat base ng SWS. Nilabas din ng False Asia itong survey na to, mga kababayan. Ako naniniwala ako, mga kapatid, na yung bisa ng mga nagsasurvey na to is hindi na makatotohanan, mga kababayan. Si PBBM 32%, si Sara 54%. Anong kalokohan, mga kababayan ko, yung sinasabi nila? Imagine ninyo, mga kapatid, wala nang trabaho si Sara Duterte. Hindi mo na makitaan ng pagseserbisyo, naka 54 pa. Mga kababayan, samantalang si Presidente Marcos na buong bansa ang tinatrabaho, 32%. Mga kapatid, mga kababayan ko, 'di ba? Small or no trust is 47. 24 lang kay Sara Duterte. Undecided, 21, tas 22 kay Sara Duterte. Hindi to tama. May katarantaduhan dito, mga kababayan. Kung papansinin nyo, pinagluloko tayo ng mga to. Mga kapatid, sa Metro Manila, alam ng taong bayan. Dalhin mo sa Luzon, dalhin mo sa Visayas, alam ng taong bayan. Dalhin mo sa Mindanao, alam ng taong bayan ang tinatrabaho ng Pangulo. Mga kababayan ko, ang problema kasi sa mga survey na to ganito, mga kababayan, nagpa-survey sila. Ito ang balita ko sa False Asia at sa Stratbase, mga kababayan ko. Nagpa-survey itong mga to.
Alam mo sa nagpa-survey mga kababayan ko? Sa Mindanao. Mga kapatid, sa Mindanao sila nagpa-survey. Bakit sila sa Mindanao nagpa-survey? Ba't di sila magpa-survey sa Visayas? Hindi nila binabanggit kung saan sila nag-survey, mga kababayan ko. Hindi sila nagbabanggit kung saan lugar sila nagsa-survey. Basta ang alam ko, according to sa balitang nakarating sa amin, sa Mindanao nag-survey ang dalawang kumpanya na ito. Ngayon, mga kababayan ko, nung nagpa-survey itong mga to, mga kababayan, isa lang ang nangyari. Mga kababayan ko, isa lang ang nangyari. Nagtatanong sila sa 1,000 Pilipino at doon sila magbabase ng grado, mga kababayan. Alam naman natin mga kababayan ko na ang Mindanao ay balwarte na marami pa rin nabubulag sa mga Duterte. Mga kapatid, no? Marami pa rin nabubulag sa mga Duterte. Alam naman natin yan, mga kababayan ko. Hindi natin maikakailayan na maraming bulag na bulag doon sa mga Duterte. Mga kapatid, kaya kung tatanungin nyo ho, mga kapatid, kung sa Stratbase at SWS, False Asia, mga kababayan ko, hindi na ho ako maniniwala sa mga kumpanya na Huto. Hindi na ho ako maniniwala. Accurate lang po sila, mga kababayan ko pagdating sa television. Last time, what happened to 2025 election, nangunguna daw si Senator Erwin Tulfo. Nangunguna daw, pangalawa si Ben Tulfo. Pero biglang nag-number 1 si Bongo. Bakit? 'Di ba? Bakit? Kasi sa totoo lang, nangangamba rin ako sa darating na eleksyon, lalong-lalo na sa Miro. Lalong-lalo na sa Miro. Nangangamba rin ako, mga kababayan ko, sa totoo lang. Because nakikita ko ngayon, mga kababayan ko, is a mind conditioning. Nagma-mind conditioning itong mga to. Nagma-mind conditioning sila ng utak ng taong bayan. Nagma-mind conditioning sila para gamitin nila, mga kababayan ko, sa 2028 election. Para palabasin na malakas itong si Sara Duterte. Which is no, mga kababayan. Alam mo, kung ako tatanungin mo, kung di tatakbo si Sani sa higher position, sana ipares kay Risa Hontiveros si Torre. Mga kababayan. Sana tumakbo si General Torre. Mga kapatid, sana. Kung magkataon, maganda ang laban. Sabi pa dito, mga kababayan, ito pa. Tumaas naman ng tig-1 puntos ang performance ratings ng dalawa. 34% ang nagsabing aprobado nila ang performance sa Pangulo, habang 56% ang kay VP Sara. Ginawa ang survey noong December 12 hanggang 15 sa gitna ng investigasyon sa flood control scam. Tanungin nyo rin sana yung media magsalita rin kung saan ginanap itong survey na ito, mga kababayan. Tama, di ba? Ayon naman sa Malacanang, hindi iindahin ng Pangulo ang pagbaba ng kanyang rating kung ang dahilan nito ay ang pagpapaimbestiga niya sa korupsyon na nakakaapekto sa ating ekonomiya. Tama lang daw ang desisyon ng Pangulo kahit hindi ito popular. Correct. Alam mo, sa totoo lang, speaking of popular ni Presidente Bongbong Marcos, siguro hindi naman kailangan na popular si Presidente para sabihin na, pero kailangan din talaga ni President. Alam mo, sana ako, may hiling ako, no, para itong mga survey na to matabla, mga kababayan. Alam nyo, para itong mga survey na to matabla, para yung mga survey na yan makawawa, mga kababayan ko. So sa totoo lang, alam nyo kung anong pinakamaganda, mga kapatid. Sana lahat ng vlogger sa Pilipinas magsama-sama ulit. No? Sana yung mga vlogger ni PBBM na kung nanonood man sa akin yung PCO, sana yung mga vlogger ni PBBM pagsama-samahin ulit. Yung talagang solid, mga kababayan ko. Hindi lang yung iilan, mga kababayan. Kasi pag yung solid vloggers ang nakasama dito ulit, mga kababayan ko, itong messaging namin napakalakas eh. No, napakalakas ng messaging namin, napakalakas ng aming mensahe sa taong bayan. Malabong maloko, malabong malabong masawata, malabong madali tayo ng mga false Asia na to. Malabong mangyari yung mind conditioning kung magsasama-sama ulit kami. Alam mo, one of the secret weapon na nagpanalo kay PBBM talaga is the vloggers. Alam niyan, even President Marcos alam yung nangyari, mga kababayan. Pero kailangan lang talaga magsama-sama ulit ng mga to para yung messaging ni Pangulo doon sa Mindanao makaabot.
Kung hindi man nakakarating yung mensahe ni Presidente Bongbong Marcos at negatibo ang napapanood ng tao, that is the biggest problem. To be honest, kokonti na lang ang nanonood. Alam nyo, sa totoo lang, kokonti na lang ang nanonood sa television. Kung wala pang Coco Martin, wala pang Batang Quiapo, hindi pa nonoorin ngayon ng television. Dahil most of the Filipino people is watching on YouTube and other platforms ng mga balita. Kaya nga yung mga kababayan ko pilit nating nilalabanan. I'm not saying na mali yung ginagawa ng ibang media. Pero kailangan din, mga kababayan ko, suportahan din natin sila. Hindi lang kami, mga kababayan ko. Meron din silang trabaho ang ipalabas ang katotohanan, mga kababayan. Kaya po ako, kung ako po itatanungin nyo, ang pinaka magiging pangontra ko dyan is to boom and expand the messaging of the President hanggang umabot ng Mindanao. I'm not saying na hindi working yung mga tao na nasa paligid ni Presidente. Ngunit kailangan nyo rin makisama sa pag-agos ng digitalization. Kung ang Presidente natin is an IT, mga kababayan, kailangan niya rin, mga kababayan ko, na sumabay sa agos, mga kababayan ko, ng digitalization. Alam na po ng taong bayan mula Visayas at Luzon ang nagagawa ng Presidente. Paano natin maaabot ang Mindanao? Gamamit po tayo ng social media. Pinakamalakas na messaging. Yan ang dapat na meron po tayo, mga kababayan.